Maharap sa kasong money laundering, itong si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo at 35 iba pa. Ito may kaugnayan po sa operasyon ng iligal na pogo sa Banban Tarlac at Porac, Pampanga. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira. Alex, bukod sa mga reklamong human trafficking at tax evasion, ay formal na rin kinasuhan sa DOJ si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo ng money laundering complaints. Naharap sa panibagong reklamo sa Department of Justice o DOJ si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagkakataong ito ay reklamong money laundering ang inihain laban kay Guo ng NBI, Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Aabot sa 10 kahon ng money laundering complaints ang isinampa laban kay Guo kaugnay sa mga operasyon ng illegal pogos sa Banban at Porac. Bukod kay Guo, sinampahan din ng reklamong money laundering sina Sheila Guo, Cassandra Leong, Dennis Cunanan at 32 iba pang individual. Ayon kay AMLAC Deputy Director for Investigation, Attorney Adrian Arpon, 87 counts ng money laundering ang ipinagharap laban sa mga respondent. Sa investigasyon ng AMLAC, PAOK at NBI, si Alice Guo pangunahing utak sa money laundering at siya ring source ng pera. Money laundering committed in this case, she used several entities in transferring her money. It went to an entity. Ultimately, it ended up with Baofu to pay, among others, electric bills. Ipaniliwanag pa ni Arpon na pinagpasa-pasa ang pera ni Guo upang palabasin na hindi sa kanya ito na ginamit naman para pondohan ang mga operasyon ng illegal pogos. Sa pasa po ng pera, it's a typology of money laundering. We call it layering po, ma'am, kung saan yung pera, just like in this case, dinistance kay Alice Guo para hindi po agad makonekta sa kanya. So, there was layering. Pinadaan po sa ibang entity bago dumating sa entity po, yung sa Baofu na siya rin naman po ang nag-operate ng Zunyuan at saka ng Hongsheng. So, yun po, nagpasa. Kampante si Justice Undersecretary Hermogenes Andes Jr. na batibay ang mga ebidensya na nakalap nila sa money laundering case. Pero tiniyak ni Andres na bibigyan nila ng pagkakataon ng mga respondent na sagutin ng reklamo. Of money laundering, there is an extensive financial investigation behind this effort. We believe we have a very strong and airtight case of money laundering against the 3 named respondents. Masundan pa ito ng ibang reklamo ng money laundering dahil sa napapatuloy pa ang mga investigasyon ng AMLAC sa financial transactions na pinagdaan ng pera. Sa pinakaulang impormasyon naman ng DOJ ay nasa Jakarta, Indonesia pa rin si Alice Guo kung saan may mga kuha ng CCTV o litrato sa dating mayor. Batang punta sa Jakarta at may mga sightings, may mga nakita akong mga litrato galing sa CCTV na may nakita siya sa isang daungan ba o isang lugar, isang lugar sa Jakarta na naglalakad. Alex, kinumpirma ng AMLAC na pinalawig pa ng 6 na buwan ng Court of Appeals ang inisyong freeze order sa mga bank account at ibang pang mga arian ni Alice Guo. Sinabi ng DOJ na posible ring managot ang mga bangko sa money laundering kapag naman mapatunayan na nabigo sila na siyasatin ang mga pinanggagalingan at pinagmumula ng pera ng kanilang kliyente, lalo na kung isa itong politiko at biguring sila nilang iulat ang mga suspicious transactions. Alex? Okay, Moira, enlighten us dahil ikaw matagal ka na dyan sa Justice Beat. Kung uusad itong kasong money laundering at mapatunayang guilty nga itong mga respondents na ito, anong gagawin sa pera? Dahil nga naka-freeze na yan, ito ba'y kukunin ng gobyerno ang pera nila? Merong proseso sa batas para ma-forfeit yung mga assets ng mga respondents. Bukod pa doon sa penalty na imprisonment na 4 to 7 years at gayon din meron din silang nakatakdang multa kung mapapatunayan na guilty ang mga ito sa money laundering. At Moira, nabanggit ba ng DOJ kung magkano ba ang ating pinag-uusapan dito?
Una pa lang itong money laundering case na ito, pero sa initial, ito daw ay nasa 100 million. Pero kung isasama pati yung mga infrastructure doon sa mga POGOs, ang pinag-uusapan dito na launder na pera ay nasa 7 billion pesos. Dito pa lang sa unang kaso na ito. Naku, malaki-laki pala yan, Moira, no? Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina Cruz. Mata natin, dyan sa Justice Department. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.